Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin Exchange OKX asks its users in this country to close their accounts and withdraw their funds. Ayan. Ang Bitcoin Exchange na si OKX ay siya po ay hiniling po niya sa kanyang mga users sa bansang ito na isara yung kanilang mga accounts. Ayan. Pero ayan, i-withdraw muna nila yung kanilang mga funds dito bago nila isara yung kanilang accounts. Kaya ayan. At ang dahilan po kasi rito ay yung regulatory concerns or ipinagbabawal po kasi ang operasyon ni OKX sa bansang ito. Kaya ayan, isa po ito sa dahilan kung bakit ko naisipan na i-content ito kasi ito po ay may kapareho po ito sa sitwasyon ni Binance ngayon dito sa Pilipinas. Yan. Kung saan ay alam naman po natin na si Binance ay ito na po ay hinahabol ng Philippine SEC. Ayan. At naglabas na po ng pahayag ang SEC dito sa Pilipinas na yan, kanila na pong ibaban itong si Binance. At naglabas na po sila ng mga warning sa mga Filipino users na ayan, paghandaan ang kaganapan na ito. Kaya ayan, ngayon ay sa ngayon sa mga nagtatanong kung ano po ang balita, kung meron bang update ngayon dito sa Binance ban dito sa Pilipinas, ay wala pa po tayong bagong balita na nakakalap tungkol dito. Kaya ayan, ngayon ay bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, the exchange has instructed users to close their accounts and withdraw their funds by April 30, marking a significant development nearly 3 months after the Financial Intelligence Unit or FIU, a unit of India's Ministry of Finance, issued non-compliance notices to 9 foreign crypto exchanges. Kaya ayan, shampoo pala na mga foreign crypto exchanges ang nag-ooperate dito sa bansang India, kung saan ay wala din po silang mga lisensya or sila ay non-compliance. Yan na nga, parang ganun din, walang lisensya, tapos nag-ooperate sila dito sa bansang India. Kaya ganyan na rin po yung kalagayan ni Binance dito. Yan, nag-ooperate po siya rito sa Pilipinas. Marami pong mga Filipino users ang gumagamit sa kanya, pero wala po siyang lisensya. Kaya yan po yung parang linabag ni Binance dito sa atin. At ganun din po dito si OKX. Ayan ang kanilang sitwasyon dito sa bansang India. Kaya dahil dito ay ang OKX ay naglabas na po sila ng notice sa kanilang mga users na i-withdraw na po nila yung kanilang funds sa kanilang mga accounts, tapos isara nila ito. Kaya malamang ay baka ganito rin yung mangyayari sa mga Filipino users ni Binance. Si Binance ay maglalabas po ng notice, ayan, or announcement para sa lahat ng mga Filipino users na i-withdraw na nila yung kanilang mga funds sa kanilang mga accounts pagkatapos ay isara nila ito. Kaya ayan, parang ganito po yung mangyayari. The FIU's notice of non-compliance to multiple foreign crypto exchanges serves as a clear indication of the Indian government's scrutiny on crypto-related activities and its commitment to regulatory frameworks. Kaya ayan, yung ginagawa lang naman po nila ay parang ipinapatupad lang lamang po nila yung kung ano yung batas. Kaya ganun din po rito sa atin
dito sa Pilipinas. Ang ginagawa lang naman na rin po ng Philippine SEC dito sa Pilipinas ay ipinapatupad lamang po nila yung kung ano ang batas. Ay, yun nga lang, at talagang si Binance ay wala talaga siyang lisensya. Wala talaga siyang license to operate dito sa Pilipinas. Kaya labag po sa batas. Kaya yan ang dahilan. The deadline set by OKX for Indian users to close their accounts and redeem their funds by April 30 adds urgency to the situation. Users are advised to take immediate action to ensure smooth closure of their accounts and withdrawal of funds within the stipulated time. Kaya yan. Siyempre magbibigay rin ng deadline ang Binance para sa ating mga Filipino users. Yan, para i-withdraw or i-redeem yung ating mga funds bago maisara yung ating account. Kaya ganyan na rin po siguro ang mangyayari kapag mababan na ang mga Filipino users kay Binance. Yan, pero yan, hindi ko naman po sinasabi na sure na mababan na itong si Binance. Kasi sa ngayon ay kasalukuyan pa naman daw na pinag-uusapan pa rin ng dalawang panig. Yan, malay natin, baka biglang magkaayos yung dalawang panig at sila ay magkaroon ng magandang makaisip sila ng magandang paraan. Malamang ay pagbigyan si Binance na bigyan siya ng special treatment na makapag-apply ng kanyang lisensya. Kasi marami po talagang gumagamit na mga Filipino users dito kay Binance. At sabi po ng bagong chairman ng SEC dito sa Pilipinas ay tinitignan naman daw po nila, talagang sinusuri po nila kung ano yung magiging impact ng pagbaban nila kay Binance. Yan, kung maganda pa talaga na i-ban si Binance, yan. Ano nga ba ang impact nito sa mga Filipino users? Marami bang maaapektuhan? Magdudulot ba ito ng isang problema? Yan, kung nakikita po siguro nila na maraming yung pagbaban kay Binance ay magdudulot ng negative impact. Kasi alam naman po natin na majority po ng mga local exchange natin dito sa Pilipinas ay ayan na nga, hindi po nila kayang tapatan yung mga foreign exchanges. Ayan. Kaya kung pag isasara po nila ang Binance ay syempre magkakaroon ito ng negative impact at ayan na nga, parang hindi maganda yung magiging resulta. Kaya yan po ang kanilang tinitignan at talagang sinusuring mabuti kung ano yung magiging epekto nito kung pag-ibaban nila itong si Binance. Pero kung pag nakita po siguro nila na talagang may malaking tulong itong si Binance dito sa atin, ay malamang ay baka yan na nga, yung gaya ng sinabi ko kanina, ay baka pag-uusapan po nila ito at baka bibigyan po ng special treatment itong si Binance para iproseso yung kanyang lisensya. Yan, para siya ay magproseso ng kanyang lisensya at makapag-operate ng legit dito sa Pilipinas. Baka malamang ay baka ganyan yung mangyayari dito. Yan, pero hindi po ako nakakasiguro dyan. Ayan lamang po ay base lamang po sa aking mga spekulasyon lamang. Kaya ayan, sa mga nagtatanong kung may bagong update or bagong balita dito sa Binance ban dito sa Pilipinas ay ayan, wala pang bago, pero yan, makakaasa po kayo na kapag may bago ay ilalabas ko po kaagad dito sa aking YouTube channel na ito.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.